Okay guys, quick live lang po tayo dahil sobrang dami po na nag-i-inquire sa atin. By the way, ako po si Coach Christine, nag-aaral ng naturopathy para sa natural na paraan ng gamutan. Paano gagaling sa natural na kaparaanan? Kung ikaw ay marami ng iniinom na mga maintenance na gamot, 5 years, 10 years, 15 years, pero hindi ka naman gumagaling, delikado ang kidney mo, kailangan mong matutunan yung tinatawag nating 3 months program detoxification process. Ito yung paglilinis ng colon mo at pagpasok ng mga nutrition na kailangan ng iyong katawan. Kailangan lang din natin gawing alkaline ang iyong katawan para yung mga bukol na pumasok sa katawan mo ay kusang umalis yan. Ito po yung ating colon detox coffee na sobrang marami nang natulungan sa pangkalusugan. Ito ay iniinom ko po. Ito po yung ating mahiwagang kape. Hindi po siya yung kape na nabibili sa labas. Dahil ito po ay flavor lang yung coffee niya. Inilagay dito yung mga kailangan ng ating katawan. Meron po siyang sangkap na moringa, peppercorn, mangustin, black cumin, stevia, arabica, beans, green tea, barley, horn of goat, pwed. Kaya, ang dami na pong natulungan. No? Meron po tayong natulungan ng mataas ang blood sugar. Nag-try lang siya ng 1 pack, ngayon po bumili na siya uli ng 3 pack. Yung isa naman, 3 pack ang tinry niya, ngayon bumili na po siya ng 10 pack. Dahil yung mga kamag-anak niya ay binigyan niya. Dahil mas mahal po ang ma-ospital. Meron din po natulungan tayo na bata na nagmanas. Okay, hindi na po siya na dialysis. Uminom po siya nito 1 sachet 3 times a day. Kasi acute na po yun eh. At meron ding sumasakit ang dibdib, parang hihimatayin at parang aatakihin sa puso, no? Laging pumipitik-pitik ang kanyang puso. Pero dahil uminom po siya ng ating coffee, pang detox, no? Natulungan din po siya. Hindi po mahal to. Mas mahal po ang ma-ospital. Dahil meron po tayong natulungan din na sobrang dami niyang skin allergy mula sa kanyang kamay hanggang sa kanyang braso, no? Hindi gumagaling within 6 months, babalik-balik sa dermatologist. Okay? 20,000 ang ginastos. Pero 5 sachet pa lang po nito ang ininom niya, nawala na parang namalat-malat yung kamay niya. No? So, ganun po kalupit ang detoxification po nito. Sa mga mahilig mag-coffee, eto na ang inumin mo. No? Nagiging healthy ka pa. Para iwasan na ang mahal na pag-uuspital. Ito po ay 700 ang isang pack. Mas maganda 30 days mo inumin. 3 pack po yan. 2 kasama na shipping fee. Okay? First payment policy po tayo guys. No? Kasi kadalasan ng mga COD, hindi naman po nila pinipick up. So, nare-return po. Kaya nahihirapan tayo sa mga courier po natin. So, sure naman pong legit po yan. Okay? Ngayon guys, no, i-explain ko po sa inyo. No? Bago po tayo maubusan ng stock ng ating coffee, kasi nga, sa sobrang in demand, ang daming umu-order, baka taasan po ang presyo. Maging 1K na po yan. Kaya, mas maganda na mag-try na kayo habang mura pa po. No? Mag-try na kayo habang mura pa. So, discuss ko, bakit ba nagkakasakit? Ito, bakit po ba nagkakasakit? For example, ito yung ugat mo. Ito yung mga kolesterol. Bakit nagkakaroon ng kolesterol? Ano bang kinakain mo sa umaga? Ano bang kinakain mo? Pritong itlog, pritong hotdog, pritong longganisa, pritong tusino. Diba? Puro prito. Umaga, tanghali, gabi. So, anong nangyayari? Yung mga mantika ng mga kolesterol na pupunta po dyan sa daanan ng dugo. Pag nahirapan na po ang dugong dumaan, papunta sa puso natin, papunta sa utak, diyan po bumabara. Okay? Pag bumara po yan, anong mangyayari? No? Anong mangyayari pag bumara? Lapit natin para makita nyo. Yan po, pag bumara yan, yan yung tinatawag na heart attack. Heart attack. Yan po yung tinatawag na heart attack. Pag bumara sa puso, pag bumara sa brain, stroke. Pili ka po, heart attack o stroke. Ang stroke po, ang nangyayari pag nai-stroke po, anong nangyayari pag nai-stroke? Kalahating katawan patay, kalahati buhay. Ang tanong, mayroon ka pang silbi? Wala na. Anong kailangan nating maintindihan? Pag pumunta ka sa ospital,
ang ibibigay po sa'yo ay RX. Okay? Ano yun? Reseta. Bibigyan ka ng vasodilator. Ang vasodilator, opener ng ugat. Opener. Pag sinabing opener, binubuksan lang yung ugat mo. Pag uminom ka ng gamot mong maintenance, ibubuka niya yan. Bubuka, pag tulog sa gabi, liliit, iinom ka na naman sa umaga, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka, liliit. 10 years ka nang umiinom ng gamot, hindi ka pa rin gumagaling. Bubuka, liliit, bubuka, liliit, bubuka. Bakit? Kasi paulit-ulit ka lang umiinom ng gamot na maintenance. Anong side effect? Nagkakaroon ng enlargement of heart. So, babalik ka na naman sa doktor mo, bibigyan ka na naman ng gamot para sa enlargement of heart. Siyempre, nahihirapan siyang mag-pump dahil binubuka yung ugat mo. Hindi naman po kasi inalis yung mga kolesterol. Kumbaga, ibinuka lang. Hindi niya kinuha yung cause. Diba? Ibinuka. So, dahil po dyan, nagkaroon ng side effect, nasira ang iyong pancreas. Bakit? Hindi ka naman tinuruan ng proper lifestyle. Nasira si pancreas. Pagkasira ni pancreas, ano pong mangyari? Tataas ang iyong blood sugar. Dahil tumaas yan, bibigyan ka na naman ng gamot. Ang giniinom mong gamot, nakakagaling o hindi? Yung gamot na binibigay sa'yo, maintenance yan. Forever mo yan iinumin. Hindi yan binigay para ikaw ay gumaling. Hindi yan binigay para ikaw ay gumaling. Maintenance mo yan forever. Forever kang dumadami ang iyong sakit. Una, magiging high blood ka lang dahil sa mga cholesterol na kinakain mo, pero hindi inayos yung iyong lifestyle, hindi ka tinuruan ano mga dapat kainin at ano yung mga bawal, no? Pinainom ka lang ng gamot para makontrol yung pagbara ng dugo sa puso mo o sa utak mo. Diba? Pinainom ka lang. And then, ang nangyayari, mayroong side effect, nasira yung pancreas mo, tumaas ang blood sugar mo, ibibigyan ka na naman ng gamot mo para makontrol ang iyong sugar. Pero hindi niya inayos yung iyong pancreas. Yung pancreas mo nasira, kaya hindi niya na kayang magbigay ng natural insulin. Kaya ang nangyayari po, forever ka na lang iinom ng gamot, no? Forever ka na lang iinom ng gamot. Pinaka-worst po niyan, nasira ang liver mo, nagkaroon ng fatty liver, kaya nagkaroon ka ng uric acid. Hindi na kayang mag-produce ng liver mo ng amino acid kasi nasira siya. 'Di ba? Nasira na siya. Ngayon, bibigyan ka na naman ng pain reliever. Pain reliever para matanggal yung pain kasi sumasakit na ang paa mo. Ang pinaka-worst po niyan kapag nasira ang kidney. Subject for dialysis. Diyan naman po lahat mapupunta. Diyan po lahat pupunta. Kaya nga po maraming dialysis center eh. Naka-create na yan, naka-program na yan, na papunta ka sa dialysis. Kapag hindi ka natuto, anong kailangan mong matutunan? Ayusin mo ang lifestyle mo, linisin mo ang colon mo. Anong kailangan mong matutunan? Hello kay Ma'am Beron. Anong kailangan mong matutunan? Linisin mo ang colon mo. Colon cleansing. Bakit? Pag marumi ang colon, maraming bakterya. Nagkakaroon ng bakterya. Pag may bakterya, hihina ang immune. Pag mahina ang immune, nabubuhay ang cancer cells. Nagkakaroon ng bukol. Pag may bukol, anong mangyayari? Nanganganak. Nanganganak po ang bukol. At dumadami. Pag dumami, nagiging
cancerous. Hihintayin mo ba na maging cancerous? Hihintayin mo pa? Pag pinabayaan mo ang bukol mo, mag-uumpisa lang yan sa liig. Pag tinubuan ka ng bukol sa liig, anong next? Yung breast mo naman ang tutubuan. Pag tinubuan ka na sa breast ng bukol, anong next? Ovary mo naman ang tutubuan. Bumababa ng bumababa yan. Pag lumaki sa ovary at hindi na kaya ng mga organs mo, nabibigatan na, nadadaganan na, ooperahan na yan. Ang tanong, may 200k ka pang opera? Kaya nga opera eh, pera. Opera, pera. May 200k ka? Pag sinabing opera, gagawa ng paraan yung 200k. Pero pag sinabing tutunawin, ayaw agad gawa ng paraan. Yung tunaw. Tama? Ayaw agad gawa ng paraan. Eh ang tunaw, yan ay natural lang. Ang katawan natin ay nag-heal ng natural. Basta alam mo kung paano. Kaya nga meron tayong tinatawag na 90 days detox program. Para matunaw yung bukol. Gagawin nating alkaline yung katawan mo kasi kapag acidic, dumadami ang bukol. Kag ginawa nating alkaline yan at nilinis natin yung colon mo at nilagyan natin ng mga nutrients, mabilis matunaw ang bukol. At meron tayong guidelines. Yung guidelines na yan yung mga bawal kainin. Kaya combination yan ng tamang supplement. Yan yung pinag-aralan po natin. No? Tamang combination ng supplementary. Tamang dosage. Pag hindi kasi tamang dosage, hindi mo yan madidetox. Diba? Tamang dosage at tamang guidelines. Huwag mong hintayin lumala bago ka mag-take action. Kasi yung iba, stage 2 na. Kung saan nagkaroon ng stage, saka pa nag-take action. Tapos yung iba, pinapabiopsy pa nila yan. Pag pinabiopsy mo ang stage 2, stage 4 na agad yan. Kasi ginulo mo siya. Pag stage 4 na, wala na yan. Anong mangyayari? Positive na yan. Ginulo mo na eh. Mabilis mag-multiply ang cancer cells. Okay? Pag pumunta ka sa ospital, takitaan ka ng bukol, ito ang papagawa sa'yo. Pero kadalasan ang nagpapabiopsy, hindi na po umaabot. Hindi yan tinuturo. Sasabihin na lang sa'yo, pag namatay na yung pasyente mo, sasabihin na lang sa'yo, yan po kasi yung side effect ng biopsy. O bakit sinabi wala na? Eh di dapat sinabi nila nung buhay pa, pero nung wala na, saka sinabi nila may side effect pala. Bakit? Wala naman po kasi ibang magmamalasakit eh. Yung magmamalasakit lang po sa inyo, yung mga nag-aral ng naturopathy. Dahil natural lang po yung tinuturo po natin. Kailangan lang agad agapan at kasi pag po yung sundalo mo natalo, wala na. Kailangan mong bilisan, aksyonan para hindi dumami yung mga cancer cells. Kailangan mo na agad na mag-detox at ibigay yung mga nutrition at yung pagiging alkaline ng katawan mo. Kaya marami po tayong natulungan. Ito po, nakakatulong tunawin ang bukol. At isasabay natin yung Primoboost. Kasi yung Primoboost, pinapatay niya yung mga cancer cells. Lahat po ng kailangan ng katawan natin na nutrisyon, nandito po siya. Combination po yan ng ating coffee. Kaya marami pong nagpapasalamat sa atin at natulungan po natin. Lalo na pag mataas ang uric acid, ito pong collagen. Juice lang po yan. Pero, kakaiba ang effect niyan. Meron din po siyang tinatanggal niya yung cholesterol para iwasan ang atake sa puso. Meron tayong natulungan, pinainom natin ng juice, nawala yung prostate. Nakakatayo na. Bedridden siya 3 months, hindi na makapagtrabaho, tricycle driver. Pero, nung nag-detox siya, pinainom natin ng juice, naging okay na. So, yun lang pala eh. Diba? Gumagastos ng mahal sa ospital, pero hindi naman gumagaling. Yun lang po. Kaya mas maganda na i-share po natin yung live natin para marami tayong matulungan
sa pangkalusugan at mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Lingap Kalusugan Wellness. Thank you and God bless. Bye-bye.